Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan. And magandang hapon or gabi. Ayan. Kasi pag gabi na. Ayan. Good evening sa inyo. Ayan. So, andito tayo. Nagva-vlog. Para ibalita ko sa inyo. Nasa buwan na tayo ng July. So, ang tagal na rin. So, nakakailang mark na tayo ng pagkakakilala ko kay AFAM ko. And I'm so happy and I'm so blessed na yung bang okay naman siya. Okay naman din ako. So, happy ako in a way. And napansin ko rin sa may insekto. Ininsekto ako. Bakit kaya? Bukas yata ang bintana. Gamo-gamo. Nakapasok. Ay. Oo nga, may gamo-gamo. Sorry, naputol guys yung ating momentum. Ba yan? Nakakaloka naman. Uulan siguro na malakas kasi may gamo-gamo at nakarating dito. Sa taas na nga ako. Ayan. So, ayun. Nakigamit muna ako ng kwarto ng kapatid ko. Total, ito naman ay kwarto na pangkalahatan kasi dating kwarto ito ng kuya ko. Tapos umalis na siya. Tapos itong kwarto na to, pag alis niya, binigay sa akin ng tatay ko. Yun nga lang, nung binigay nila sa akin, nagustuhan ng kapatid kong babae, yung bunso. Kasi yung kwarto niyang nandoon sa dulo, kwarto nila, hindi sila makahinga. Kasi nga, kulob. So, naging parang ano nila yon, old room nila na nilalagay doon yung gamit nila, ganon. So, sayang, di ba? Tapos, lumipat sila rito. Naawa din naman ako kasi may pamangkin ako na panganay na anak ng kapatid kong babae. Tapos, may pangalawa pa siya, yung baby. So, dito na lang sila. Tuwing Sabado naman sila narito sa kwarto na to. Nakikitulog-tulog din ako kasi syempre gusto kong makibanding sa kanila pati sa mga pamangkin ko. Ganyan kami ka-close. And hindi kami gaya ng ibang kapatid na kapag may kanya-kanyang buhay. Kapag dumating sa bahay, wala kaming ganun. So, ayun, nakigamit muna ako dito kasi medyo maaliwalas. Ayun, tapos, asa na nga ba tayo? Ayun, yun sa AFAM. Ayun, so, sige, upo ako. Ayan. So, sa AFAM, tungkol sa AFAM ko, or yung sa foreigner na boyfriend or fiancé, ganyan, anong tawag, ganyan. Masasabi ko rin fiancé kasi gusto niyang magpakasal, time will come, sabi niya. So, siguro matatawag ko muna kaming magjowa, yun. And napagalitan pa nga ako ng tatay ko dyan kasi knowing yung tatay ko napaka-stricto sa akin, pero hindi ko akalain na yung deep inside yung tanggap na niya, ganyan. Kaso medyo naaasiwa pa rin siya kasi syempre hindi niya matanggap, 'di ba? Lalaki niya akong anak noon, babae na ako ngayon, Darna na. So medyo naaasiwa siya. Sige, pagbigyan na lang natin kasi tatay siya, 'di ba? Tapos may opinion siya, hindi na natin kukontrahin. Anyway, ngayon, itong AFAM ko, siya, Black American. Ayan, masasabi ko, okay na rin, hindi ako namili ng puti na Amerikano or
Kasi nanggaling na ako sa ganon. Tapos medyo iba yung ugali, di ba? Yung parang nakokontrol ng kapatid, yung kagustuhan niya, ayoko ng ganon. Yung parang wala siyang sariling isip, di ba? Yung parang imbis na dadalaw sa akin, pinipigilan ng kapatid kasi nga ang dami niyang babalitaan daw sa news. May mga extrajudicial killings, yung mga pinapatay daw ng dating Pangulong Duterte, ganyan. So nababalita nila. Ngayon, ako naman, sabi ko, hindi naman yun kung sino-sinong pinapatay. Ang pinapatay niya, drug lord. Kasi kapag hindi mo pinatay yung drug lord, hindi matatapos yung krimen against drugs unless hindi mo pinapatay talaga yung pinakapinuno. Kasi once na kinulong mo lang yung mga nasa ilalim niyan, yung galamay pa rin, yung pinakautak, yun talaga yung kailangan mong hulihin, hindi yung galamay. Yun ang opinion ko. Ngayon, yun ang sinabi ko sa Amerikano ko dati, sa ex. Sabi kong ganyan, hindi naman kung sino-sino yung pinapatay, umepal-epal lang itong human rights ng Amerika, 'di ba? Umepal-epal lang 'yun. Kaya ganon. Pero wag na tayong magpakalayo sa topic. So yun ang sabi ko sa kanya, yun sa ex. So napunta ako sa Black American, which is mabait naman sa akin, and hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat. Hindi naman porket Black American hindi na mababait. May ilan-ilan mababait, meron din namang hindi. Pero swinerte ako dahil mabait siya, malapit sa kanyang pamilya. Yan ang number 1 na hinanap ko. At syempre, mabait siya kasi talagang pinapakita niya yung kanyang ginagawa. Hindi siya nagtatago ng sikreto sa akin. Yung kapag sinabi niyang I'm busy, talagang pinapakita niya kung anong kinabibisihan niya na hindi pa talaga niya natatapos gawin. Which is nga yung garden nila. Kasi ang lawak ng kanyang garden, guys. Tapos nila landscape niya. Sabi ko nga, nako, sa tindi ng init ng panahon, kahit sa Amerika, kasi napapanood ko sa YouTube din, na yun nga, napakainit at weird yung init daw, sabi ng mga iba na taga-Amerika, na hindi mo na maisip normal ba yung init ng araw. Kasi nakakahika, yung para kang nasa pugon, yung napakatindi na para kang tinabunan ng kumot at unan, ganon. Kaya sabi ko sa kanya, inom-inom ka ng tubig minuto kung para maano ka, tawag doon, ma-hydrate, ma-replenish or mapalitan yung mga tubig sa katawan mong nailabas mo sa pawis. Inom-inom ka para hindi ka hihimatayin sa init. Lalo na, ang lawak ng garden niya, guys. Ang lawak. When I say lawak, alam nyo na. Tapos siya lang, kaya nga sabi ko, mag-hire ka ng makakatuwang mong magtanim-tanim. Yung meron naman sigurong kapitbahay na mabait na, 'di ba? Yung uso dun sa Amerika kasi, guys, na merong kapitbahay na tutulungan ka magtanim-tanim. Yung merong kapitbahay na gustong sumideline, tutulungan ka sa paglinis ng iyong hardin. Merong ganyan. Tapos merong kakatok sa bahay mo na gustong mag-aalaga ng aso mo, sa sideline lang siya, na ilalakad niya yung aso mo, basta alagaan niyang ganon habang ikaw ay nasa trabaho, ganyan. Yung parang nagbe-babysit, uso yan doon. Dito hindi. Trespassing tawag nila. Pinas is Pinas. Walang ganyan dito. Try mong kumatok, sasabihin, anong kailangan mo, tagasan ka, o diba? Akala kagad, ano ka kagad, napaka-judgmental natin ng mga Pinoy, sa totoo lang. Sasabihin kagad nila, ano ka, squatter, ganyan. Well, to tell you guys, marami akong kaibigan na squatter na ang babait. At saka, wag natin silang tawaging squatter kasi
may bahay din sila, 'di ba? Tsaka ang lola ko, laki rin ako sa hirap, guys. Ang lola ko, hindi naman matatawag na squatter, pero yung mga nasa syudad, ang tawag sa mga mahihirap, squatter agad. 'Di ba? Yung parang porket nakakaangat, wag naman tayong mang-judge. So, ganon. Uso yon doon sa kanila na may tumutulong. Tapos, babayaran mo ng per oras. O, 'di ba? Nakakatulong ka na rin kahit papano. So, yun ang sabi ko, humingi ka ng assistant or kung may kapitbahay kang napakabait, pakiusapan mo, baka pwede kang tulungan. Yun, ayaw niya. So, sabi ko, sige, total, gusto mo naman solohin. Pag may oras ka, magpahinga-pahinga ka. Yun. So, pinakikita niya, ang ganda, ganyan. Nag-record siya, ganyan, ganyan. Alam niyo guys, yung effort ng tao, sa kanya ko lang nakita na pinagdasal ko talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw nang bahala na magbigay sa akin ng biyaya na yun na nga, kung may bibigay siyang karelasyon ko, gusto ko yung mabait, na may takot sa Diyos, tapos malakas ang pananampalataya sa Diyos, mahal ang pamilya. Yan ang number 1, number 2, number 3. Ang number 4, yung mahal ako dahil hindi sa may kailangan siya, kundi mahal niya ako dahil kailangan niya ang pagmamahal ko. Yun talaga yung pinagdasal ko. Tapos pinagdasal ko rin na mahal ako kahit ano itsura ko, ganyan. Kasi hindi naman din ako nagmamagandang bakla, guys. Kita nyo naman, no, 'di ba? Ayan, no. Ayan, no. Yun yung kaanuhan, simplihan ng mukha ko. May sugat pa nga ako, kasi inahit ko yan. Kasi inaantay ko yung in-order ko na, yun nga, yung April, May, June. Oo, 6 months. Tapos, July. Etong July. Pagkatapos ng July, ayan, mag-7 months. Or 7 months na nga. Oo, ganun, na magkakilala. Oo, ganun. Every kasi after ng buwan, kinakount ko na yon. So, 6 months pa rin. Nasa loob pa rin ng 6 months na June. Pag natapos itong buwan na July, siguro magsi 7 months na na magkakilala. So, okay na rin. Kasi nakikita na niya yung totoo kong ugali. Kabulukan ng ugali ko. Talagang pinapakita ko, guys. Hindi kasi ako yung kapag may karelasyon, ang bait-bait mo agad, ganyan. Talagang pinapakita ko yung kabulukan muna ng ugali ko para at least kita niya kung ano yung ayaw ko. Alam din niya yung ano yung kinagagalit na pinag-uugatan para alam niya. Hindi yung mabait ka muna sa simula, tapos biglang magugulat siya, biglang ganun ka pala, ka-weirdo na parang aning-aning ka ng magalit, di ba? Yung parang at least eto, pinapakita ko yung kabulukan ng ugali ko muna. Yung parang, ginaganon ko talaga siya. Kasi, syempre, ayaw natin magkapang-plastic sa kanya. Gusto ko muna ipakita yung kabulukan ng ugali ko. And, happy ako kasi tumagal kami dahil inamin ko rin sa kanya. The reason why, sabi ko, na pinapakita ko yung kabulukan ng ugali ko dahil hindi ako naniniwala na unang pagkakakilala, mabait kagad ako. Ayoko kaplastikan yon, tapos bandang huli, biglang magpapakita ka ng kabulukan ng ugali mo, baka umalis ka. Kaya ang pinapakita ko muna sa'yo, kabaliktaran. Para at least, alam mo kung paano ako handlein. Diba? Diba? May point, diba? Yung pinapakita ko kung ano yung nagtitrigger, kung ano yung nakakapagpagalit, diba? Para alam niya. Para next time hindi na niya gagawin kasi alam na niya na ay tigri pala to magalit, ganon. At least alam na niya. So ayun, and ipapakita ko dito yung picture ng chat namin, pero
syempre i-blur ko na lang para for his privacy kasi nagagalit din siya guys na ayaw niya muna siyang i-vlog kasi sinabihan ko siya pwede kita i-vlog, ayaw niya, napaka-privado kasi niyang tao, pero nagpaalam ako. So ang sabi niya hanggang picture lang, pero burahin mo yung mga mabubura mo, basta ipakita mo lang na nag-uusap tayo, yun ang sabi niya. So nagpaalam ako, at least 'di ba, nagpaalam tayo kasi yung bigla ko siyang pinost kasi may mga foreigner ayaw nilang binibidyohan sila. Oo, kasi nung isang beses yung friend ko sa Netherlands nagva-vlog siya, ewan ko kung familiar kayo na ganun yung mga tao, ayaw nila na nahahagip sila ng camera. Oo, kung gusto mong mag-vlog, ikaw lang, huwag ka na magpakita ng mga tao sa paligid mo dahil hindi mo naman alam yung mga ugali niyan kung gusto ba nila magpa-vlog or what, diba? So, iba yung pag-iingat ginagawa ko. Sabi ko sa kanya, baka pwede, ganyan. So, pumayag naman din. So, ayun guys. And, masasabi ko talaga na legit talaga siya kasi, di ba, nakayanan namin, nalagpasan namin yung mga pagsubok at meron pang mga pagsubok kaming susuungin sa buhay. Pinagdarasal ko na makayanan namin, 'di ba? Yun lang, ganun lang. So wala namang napakagarbo ganyan, pero syempre sa kasimplihan ng buhay ganyan. So yun. Anyway, tinanong din niya ako, sabi niya nakapag ano ka na ba relasyon sa isang foreigner, o di ba, na open up niya. So sabi ko oo, pero past is past, sabi ko. Okay, ganun. So hindi na niya tinuloy kasi alam niya personal. So minabuti ko na lang na ganun. And awa naman ng Diyos, maintindihin naman si Afam, maintindihin naman siya. So happy naman ako dahil nagigets niya. Hindi lang lingid sa kaalaman niya na ay, etong ex pala niya ganyan. At least sinabi ko na sa kanya noon pa. So kaya sinabi ko, ni-remind ko na lang siya. And sabi ko, and I already told you before, I have an ex. We've been for 11 years. Tapos naalala niya, ay oo nga pala, ganyan. So hindi na niya tinuloy tanungin kasi alam niyang personal. At sabi ko na rin, ex is ex, past is past. Sabi ko, ang gusto kong pag-usapan natin, sabi ko, yung present, yung ngayon, yung tayo. Kasi nakaraan na yon. And limot ko na rin yon. Ayoko nang balikan. Sabi ko, kasi isa yung naging parte ng buhay ko na masalimuot. Yun yung sabi ko sa kanya. Masalimuot means yung hindi maganda. So yun. Ayan, ilagay ko kayo dyan sa harap para okay, di ba guys? Kasi yun nga. Maglalagay rin ako para medyo presentable naman ako sa inyo. Kahit konti lang. Kasi nababash na ako. Na bakit hindi na tayo nag-aayos? Kasi nandito lang naman tayo sa bahay. Hindi naman tayo aalis. Diba? Buti sana kung aalis tayo, ganyan. Pero sige, for the sake of the vlog. Ayan. Ngayon, sabi ko sa kanya, sana pumunta ka kasi ikaw na naman din yung inaasahan kong pumunta, wala nang iba. So happy naman ako kasi okay naman siya doon sa ganong setup, diba? Kasi
sa tutuusin guys, di ba, hindi na rin bago yung topic na yun na gusto mo siyang makita, dalawin ka naman niya, di ba? Ang gusto naman natin kasi yung nagalaw ka, napuntahan ka, mas maigi pa rin kasi yung nakikita kayo sa personal kaysa yung hindi kayo nakikita sa personal. Ang sagwa, di ba? Parang ano yun, di ba? So yun ang sabi ko sa kanya. Sabi ko, pumunta ka naman, sabi ko, kasi gusto ka rin naman nila makilala ng pamilya ko, sabi ko. Hindi naman ako nagdadamot ng makilala na hindi ka nila makilala, sabi ko. Diba? Kasi syempre kailangan ipakilala rin natin, diba? Hindi yung nagsusulo lang tayo, para at least alam ng pamilya natin kung ano yung nangyayari sa atin. So ayun, sana nga pumunta siya guys. Bali, yung pinakita ko sa inyo litrato ng pag-uusap, yun lang muna ha. Kasi medyo sorpresa pa yung pagdarating siya, susunduin natin siya. Yung ganon, yung may ganong ganon level. Siyempre, ano muna yun, medyo surprise muna yung mangyayaring ganon. So yun nilalagay ko sa mukha ko guys, cream lang yan ha, night cream. Kasi syempre hindi naman tayo aalis. Yun pala yung secret ng ano ko, pagmumukha na napakakinis, puwera usog. Lalagay tayo ng night cream pagkatapos mag-rejuve. Ayan. Ayun, so sabi ko sa kanya, baka naman pwede kang dumalaw, sabi ko. Kasi naman, hindi naman lingid sa kaalaman ng iba na dapat naman talaga, pag may jowa, dumadalaw. Yung bibisitahin yung nililigawan, di ba? Yung ganon. So sabi ko, sige. Sabi ko, dalawin mo naman ako. Kasi, syempre, gusto ko rin naman na ma-experience na mayakap kita, ganyan. Gusto ko yung ma-experience na mayakap kita, ganyan. At mayakap mo ko. Yun ang sabi ko sa kanya. Kasi, diba, hindi na uso kasi yung hanggang ganto-ganto lang. Ako kasi gusto ko yung nakikita-kita, kanya yung talagang pupuntahan ka, and to-take tayo ng amlodipine na iniinom kong gamot. Ayan. Inom tayo ng amlodipine. Ayan. So sabi ko sa kanya, dalaw ka naman, total retired ka naman sa trabaho mo, baka masagi sa isip mo na dalawin mo kung ganyan, mas maganda. Kasi syempre gusto ka rin makilala ng pamilya ko. Syempre guys, sinabi ko na yun sa kanya. Kasi ayoko naman yung nagsosolo ko sa buhay. Diba? Yung parang ang pangit naman yung, diba? Maigi na rin yung ipapakilala mo para at least alam ng pamilya mo na
uy, okay, meron na pala siyang minamahal. So, ako naman kasi, hindi naman ako yung tao na yung tinatago niya yung sikreto. Diba? Hindi ako ganun. Na kapag may pakilala mo na. Di ba? Total, ano naman din, okay naman din naman siya. Eh, gusto din naman niya. Hindi naman natin siya pinipilit, di ba? So, yun ang sabi ko, hindi naman kita pinipilit, pero kung may plano ka lang, sana maging totoo na magdalaw mo ko. Tapos yun nga sa niya, tentative daw. Pero gustong-gusto niya. Tapos take note, may ex kasi siya na Pinay dati. Nagkaanak sila nun. Ngayon, yung anak nun ni Afam, ewan ko kung anong plano niya. Nadalawin din yata niya. Ako naman, hindi ko naman pinipigilan siyang makipagkita sa anak niya. Anak lang naman niya kikitain niya, hindi yung ex niya. So, syempre, andun yung trust para at least maganda yung relasyon. Kasi diba pa, meron akong problema sa trust issues dati. Ngayon, inisip ko talaga, sabi ko, hindi ko attention ko more on sa trust na yan. So, ayan, habang nagtitiklop tayo ng damit, guys. So, yun na rin yung inano ko rin. Sabi ko, kung ganun lang din naman pala yung mangyari, sige, kung gusto mong dalawin yung anak mo, sabi ko, hindi ko siya pinipigilan. Kasi guys, yung mga ganyan, pag pinigilan mo, kung anong gusto nilang gawin, yun na number one na ayaw nila. Lalo na yung hihingan ng pera, ayaw nila yan. Number one yun. Eh ako, hindi naman ako humihingi ng pera. Nagtatanong lang siya. Sabi ko, meron pa naman akong konti. Sabi ko, kaya naman, kahit hindi ka na magbigay. Sabi ko, or kaya ko naman. Sabi ko, pangungunahan na kita. Kaya ko naman. Sabi ko, kitain. Sabi ko, kasi nag-retire na rin ako, guys. Nag-retire na rin ako sa pagko-call center kasi tingnan nyo, ang dinulot. Ayan o. Amlodipine yan. Nagte-take na ako para sa high blood. Ayan o. Amlodipine. Tapos ito. Losartan. Oh, hindi nyo makita. Oo. Losartan. Pang high blood. Na-develop ko yan sa trabaho na call center. Kaya, sabi ko, bago pa ako mamatay sa call center, nag-retire ako na maaga. Kaya hindi na ako fit mag-work sa call center kasi puyat. Yun ang kalaban namin doon. Ayun, kaya mahirap talaga guys na may ganun talaga na sitwasyon na sinasabi niya sa akin paulit-ulit. Parang tinetesting niya ako kung gusto ko ng pera. Mahirap yun. Kaya sabi ko sa kanya, ay ayoko, sabi ko. Sabi ko, kaya ko naman kitain yung pera, sabi ko. Sabi ko, ayoko ng pera, sabi ko. Ang gusto ko, ikaw ang dumalaw, sabi ko. Mahalaga sa akin ang tao. Kasi ang pera, pwedeng kitain yan.
ang buhay ng tao iisa lang, sabi ko. Kaya, dalawin mo na kung hanggat may oras ka pa. Kasi, hindi natin alam, di ba? So, nag-a-advance thinking na rin ako. Ayoko naman yung hindi natin iniisip na yung worst comes to worst scenario, di ba? Parang, ano yun, nabubuhay na lang tayo sa fairy tale, di ba? wala namang happily ever after eh. Di ba? Wala namang ganun. Hi guys! So, ayun na nga. So, tapos na tayo nakapagligpit. Tapos, ayan, medyo basa-basa pa yung buhok natin. Ayan, kakaligo ko lang din. So, yun nga guys. And, to make the vlog short, kasi medyo mahaba na. So, yun. And, nakita nyo naman yung update sa akin, diba? Tapos, yung picture ko, nakausap ko siya, si Afam, yan. So, sa susunod na vlog, siguro, ipapakita ko naman sa inyo yung mga siguro or magva-vlog tayo ng iba naman. Medyo tungkol din sa kanya, ganyan, and sa ibang topic naman tayo mapupunta, pero may pahapyaw pa rin naman tungkol kung ano nangyari, ganyan. Kasi syempre, gusto ko rin namang ma-update din kayo kasi syempre, journey ko to, 'di ba? And nag-iingat lang din ako kasi 'di ba, yung napagdaanan natin 11 years na dun sa ex. Ayoko nang maulit yun. Napaka masalimuot. So anyway, ayun. And happy ako dahil nandyan kayo mga Kajunakis. So sa susunod na vlog, makita-kita tayo ulit. So thank you to all the silent viewers. And kung gusto nyo mag-subscribe, sige go, subscribe na kayo para at least masundan ninyo yung buhay ko. Ayan. And sa mga old videos, pwede nyo panoorin. Ayan, may videos ako dyan, yung mga sa probinsya, sa Laguna, sa kamag-anak, sa side yan ng nanay ko. Ayan, so doon ako muna. Yung mga nangyari, ganyan, last year, ganyan. So yon, may kita nyo doon yung evolution ko. So anyway guys, ito yung short na medyo humaba lang yung vlog. Ayan, so thank you and shoutout na rin sa pamangkin ko na si Martin Gabriel Flaviano, and sa pamangkin ko rin na si Nathan Simeon Flaviano, and sa kapatid kong si Abigail Flaviano, hello. Tapos sa kanyang mabutihing asawa si Vergarnasa, hello. Sa kuya ko na si Paul Flaviano, pati yung kanyang mabutihing may bahay, kanyang asawa na si Ate Janessa Tarlac. Ayan, hello sa inyo. And sa nakasubscribe dating assistant natin na si Leia Grace, ayan, hello din sa'yo. So thank you for watching guys.